Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Lunes, Oktubre 20, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton mga pangulong dinalan. Tatlo ka mga tao sa Capiz, kumpirmado nga napatay bangod sa Bagyong Ramil. Anon ka banwa sa Iloilo ginbaha bangod sang Ramil suno sa PDRRMO. Sobra 30 ka bulutuan sa Roa City, Capiz, ginbaha pila ka mga eskwelahan ginobrang evacuation center sa mga apektado sang pagbaha. Iloilo gintayog sang 2.9 magnitude nga linog sang Domingo. Klase sa tanan nga level sa Roa City, 3 ka adlaw nga suspendido. Senior citizen gin-rescue sa Rojas City, Capiz bangod sang baha. Aksidente sa barangay Mambatad, Miagao, nakuhaan sang CCTV. Bagong nga ruta sang Philippine Airlines nga Cebu to Guam ginapananaw makatag sang international travel options sa mga Ilonggo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kagkaron sa detalye sang aton Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang tawo sa Capiz ang kumpirmado nga napatay bangod sa pagbaha nga dala sang Bagyong Ramil. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo kay Attorney Sheila Artillero, head sang Capiz Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, pagkalumos ang rason sang nangin kamatayon sang isa ka tawo sa Ibisan subong man sa isa ka tawo sa Rojas City. May isa man nga napatay sa banwa sang Pilar matapos nga makuryente. Dugang pa ni Attorney Artillero, may na-report man nga duha ka mga casualty sa Rojas City pero padayon pa gina-verify sang PDRRMO kung may kaangtanan ini sa bagyo. Magluwas sa mga napatay, 3 man katawo sa Rojas City ang na-report nga nasamaran bangod sa Bagyong Ramil. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Punta ka mga eskwelahan sa Rojas City, Capiz ang ginbaha kasunod sang mabaskog nga pagulan dala sang Bagyong Ramil. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Grace Serenia. Ginsunod sa tubig baha ang masobra 30 ka mga buluhuan sa Schools Division Office of Rojas City, Capiz bangod sa Bagyo Ramil. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Maribeth Baldonado, Information Officer sa Datad SDO Rojas City, bangod sa madamol nga pag-ulan sa Capiz, may pila ka mga buluhuan ang ginsunod sa tubig baha kag nagkalagasaman ang mga lamesa, bangko, libro, electrical wiring kag iban pa nga kagamitan. Nagluwas sa mga apektado sa baha nga mga bulutuan, may mga eskwelahan man nga ginobra bilang evacuation center. Lakip na nagaserbe nga evacuation center ang Don Canuto Fuentes Integrated School, President Manuel Egui Rojas Memorial Integrated School South, Don Juan D. Seguino Integrated School, Bago National High School, Don Francisco Diglasan Memorial School, Antonio Villases Memorial School, Bato Elementary School, nakipman ang Rufina Andrada Santos Memorial School, Congressman Ramon A. Arnaldo High School, Luktugan Integrated Farm School, Milibili National High School at Marcos Fuentes Integrated School. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Kasi sa Rojas City, suspendido sa 3 kadlaw kasunod sang nangin kahalitan dulot sang pagbaha. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita ni Hope Turuchan. Gin-anunsyo ni Mayor Ronnie De Divas ang suspensyon sang klase sa tanan nga level sa Rojas City halin sa Lunes, October 20 tubtob Miyerkules, October 22. Inibangod sang lapnagon nga pagbaha gintugas sang bagyong Ramil sa Rojas City. Sunod sa alkalde ang 3 kadlaw nga suspensyon sang klase para masiguro ang safety sang kabataan kag mga manunudlo. Makahatag tion sa rehabilitasyon sang mga halit nga ginbilin sang bagyo kag agud nga makahatag sang psychosocial recovery sa mga estudyante kag ila pamilya. Ginhinyo ni De Divas sa mga teaching personnel nga gamito ng tion para makabangon kag makapreparar sang alternatibo nga delivery mode of learning. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Anong banwa sa probinsya sa Iloilo ginbaha bangod sa bagyong Ramil? Sunod naman sa PDRRMO. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Anong kabanwa sa probinsya sa Iloilo ang ginbaha bangod sa mabaskog nga ulan dala sa bagyong Ramil? Suno kay Dr. Alfonso Baldonado sa PDRRMO Iloilo, may mga nabalhag na pagbaha sa mga banwa sang Lemery, Carles, Estancia, Balasan, Batad, kag San Dionisio. Samtang may isa ka rain-induced landslide na na-record ang opisina sa Banwa sang Kalinog. Sa datos ng PDRRMO, naglabot sa masobra 9,000 ka pamilya o kung masobra 31,000 individuals ang naapektuhan sa malaing nga tiyempo sa Iloilo. Padayon naman yung ginamonitor sang opisina ang lakat sang panahon kag sitwasyon sa probinsya. Padayon man ang verifikasyon kung may mga residente nga nasamaran bangod sang lapnagon nga pagbaha sa Northern Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 115,000 ka mga tao sa Western Visayas ang naapektuhan sa bagyong Ramil. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Marian Grace Eranya. Naglabot sa masobrang 115,000 ka individual sa Western Visayas ang naapektuhan sa Bagyo Ramil. Sandig sa monitoring sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6, sa masobrang 115,000 na apektado nga individual, masobra sa 24,000 sa ila ang gikan sa Aklan, masobra sa 700 sa Antique, masobra sa 72,000 sa Capiz, kag masobra 18,000 sa Iloilo. Samtang may na-record naman yung 11 kabalay nga totally damaged kag 57 ang partially damaged. Sa karon may masobra pa sa 5,000 ka individual ang nagapabilin sa 113 ka evacuation center kag may masobra sa 6,000 naman ang nagatinir sa ilang himatao kon kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagsapol sanday Rojas City Mayor Ronnie De Divas kag DSWD6 OIC Regional Director Roselito Estember matapos ang paglaslas ng baha sa siyudad sang Rojas dulot sa bagyong Ramil. Nagpalabot bulig ang Regional Office sa Rojas City sa mga napektuhan sang bagyo. Magluwas sa family food packs nga ila gintugyan, ginpahayag man ni Director Estember nga tingwaan nila nga marekomendar sa national nga mahatagan sang bulig. Hindi lang ang evacuees kundi ang mga pamilya nga nawasak ang puluyan kag pangabuy-anan bangod sang pagbaha. Radyo Pilipinas News. Iloilo gintayog sang 2.9 magnitude nga linog sang Domingo. Radyo Pilipinas Detalye sang balita. Gintayog sang 2.9 magnitude nga linog ang Iloilo sa Domingo, Oktubre 19. Sandig sa Philippines, na record ang linog alas 5:32 sa hapon o sa diin ng epicenter yara sa Miagao. Ang linog ang tectonic in origin. Wala naman sa kitalauman nga aftershocks o kung damage sa naglutad nga linog. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa masobra 18,400 ka mga tawo kung masobra 6,000 ka pamilya gikan sa 605 ka mga barangay sa Western Visayas ang napektuhan sang pag-ulan kag pagbaha dala sang bagyong Ramil. Ini ang sandig sa datos sang Office of the Civil Defense Region 6 na nabalhag alas 6 sang aga kahapon, Oktubre 19. Sa masobra 18,000 katawo nga napektuhan sang bagyo, masobra 5,800 ang nagpadulong sa gatos ka evacuation center, samtang masobra 6,000 pesos naman
o kon 6,000 katawo naman ang nagdayon sa ilang nga mga himata. Dugang pa sang Office of the Civil Defense Region 6 lakip sa mga hard-hit areas sa Western Visayas amo ang banwa sang President Rojas City, Capiz, pati na ang Batad kag Estancia sa Iloilo. Magluwas sa matagas nga level sang tubig baha sa kabalayan, apektado man ang pinakadalan kag tulay tungod sa pag-awas sang tubig sa mga suba kag iban pa nga ginailigan sang tubig. Bilang aksyon, gilayon naman na nagpatigayon sa rescue operation ng mga lokal nga panguluhan sa apektado nga mga lugar. Nagapadayon man ang pagpalabot sa bulig sa mga apektado nga pamilya kag individual. Radyo Pilipinas News. Report man ni Mayor Ronnie Dadivas ang Roa City nga safe ang mga tripulante sa nagkulob nga sakayan pandagat sa Punta Libas, Roa City, Capiz. Sunod sa alkalde halin sa Masbate ang among sakayan. Samtang padayon naman ang pagbantay sa Roa City government sa epekto sa bagyo sa syudad. Sa Lapnago naman nga pagbaha sa Roa City, ginopdan man ni Mayor Ronnie Dadivas ang rescue operation sagod masalbar ang mga pamuluyo nga natrap sa ila mga puluyan kasunod sang baha bangod sa mabaskog nga pagulan. Ginbuksan man sang lokal nga panguluhan sa Roa City Hall bilang evacuation site para sa mga residente nga naapektuhan sang pagbaha. Nagbuligay ang mga katapos ang City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard kag iban pa nga rescuers sa pagsalbar sa mga residente nga apektado sa malauntat nga pagulan. Radyo Pilipinas News. Nagpangabay ang alkalde sang Roa City sa mga residente nga maghalong kag mag-evacuate pananglit nga magtaas ang tubig bangod sang sige pa nga pag-ulan. Pila ka mga kalsada man sa lugar ang nagkalaguba sa assessment sang Roa City government. Ginalauman man ang pagtaas ng level sang tubig sa lugar, gani importante ang kahandaan sa pag-evacuate. Sa bayan sang Sigma, Capiz, nag-abiso man ang Sigma Municipal Police Station nga hindi maagyan ang taytay sang sitio Ibyan, Barangay Mianay, Sigma, Capiz, bangod sang nagkalaguba nga infrastruktura resulta sang pagbaha nga gindala ni Bagyong Ramil. Pila ka mga litrato ang nagpakita nga may mga porsyon sang taytay ang nagkalaguba. Ginapanundom sa kapulisan sa tanan nga maghalong sa tion nga maglabay sa mga lugar. Radyo Pilipinas News. Sandig sa situational report, giging pagwa ni Mayor Bing Nicopior Lacerna, naglabot man sa 5,760 ka pamilya o kung masobra 20,000 ka pamuluyo ang apektado sa Bagyong Ramil sa Libertad sa probinsya sang Antique. Ginpahayag sang alkalde nga may mga evacuees nga nabalag sa barangay San Roque, Cubay, Bulanao, Maramig, Paz, Igkagay, Marosbos, Centro-Este, Centro-Weste, Panangkilon, Inyawan, Tabuk, Union, Tinigbas, kag Pusyo. May araman sang landslide sa barangay Kudyong, Tinigbas, Panangkilon, kag Pusyo. Ginbalita ni Mayor Lacerna nga nagpapanaog ang tubig baha kag yara sa normal nga level ang mga kasubaan sa banwa. Sa piyak sini, ginsiling niya nga dapat padayon ang pagpangaman kag pagka-alerto bangod sang malain nga tiyempo. Radyo Pilipinas News. Sa banwa sang Batad, yara sa 7,349 ka pamilya o 25,417 ka tawo ang apektado sa malawig nga pag-ulan sa banwa sang Batad. Sa datos ng Batad Municipal Government, 910 ka pamilya o 2,815 ka tawo ang nagsaylo sa mga evacuation centers kag sa ilang mga himata o kung kilala. Nakabalhag man ang banwa sang isa ka totally damaged ug isa ka partially damaged nga balay. Samtang 35,000 pesos naman ang inisyal nga balor sang kalitan sa agri-fishery sector. Palayon ang pagbantay kag pag-aksyon sa operation center sang banwa samtang ginpanugyanan ng mga residente nga mangin alerto. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, nagpakita sa matahong nga performance sa mga bata nga nagpasakop sa Mascara Festival Arena and Street Dance Competition School category. Ini sa piyak sang pagbubuos ang ulan sa syudad sang Bacolod, kadungan sang ila presentasyon. Sa uli ginhingadlan nga grand champion ng Estefania Elementary School matapos nagpangibabaw batok sa anom kaiban pa nga nagpasakop nga bulutuan sa Bacolod City. Radyo Pilipinas News.
Yara sa 10,000 ka food packs ang ginpadala sa DSWD sa mga napektuhan sa pagbaha. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpapadala sa 10,000 ka family food pack ang Department of Social Welfare and Development sa Western Visayas bilang kabahin sa padayon na Typhoon Ramil Response Operations. Halin ang family food pack sa Visayas Disaster Resource Center o VDRC sa Cebu, kagdalo sa Regional Warehouse ang DSWD6 sa Oton, Iloilo. Pahayag sa DSWD6 nga dalo ng food packs sa mga komunidad sa Capiz nga tuman nga naapektuhan sa bagyo kag ipanagtag sa local government units para sa insigida nga kinahanglanon sa mga apektado nga pumuluyo. Samtang nagiwat si DSWD6 Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya sang site visit sa evacuation center sa Barangay Banica, Rojas City para lantawan ang kaimtangan sa internally displaced persons kag para mapasiguro nga mahatag gilayon ang ilang kinahanglanon. Gibisitahan man ni ARDO Lampreya ang IDPs sa isa ka local home for the aged nga mga temporaryo nga nagatinir sa Barangay Hall sang Barangay Banica. Pasali sa DSWD6 nga padayon ng ahensya sa paglabot sa mga komunidad nga tuman nga naapektuhan sa bagyo sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, ngayon Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakuhaan sang CCTV ang pagbunggo sa motorsiklo sa isa ka tricycle sa barangay Mambatad, Miag-Aw, Iloilo, alas 4 kahapon sa hapon. Sa footage, makitaan nga mag-U-turn kuntani ang tricycle sa mabungguan ni isang nagahagunos nga motorsiklo. Ginayon naman nagindala sa ospital ang driver sang motorsiklo. Suno sa Miag-Aw Municipal Police Station, nag-areglohanay ang magtimbang bahin na tuhoy sa galastuhanan kag sa guba sang salakyan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinapananaw ang makatag sang international travel option sa mga Ilonggo pananglit nga magumpisa na ang biyahe sang Cebu padulong sa Guam karon nga tuig. Ini ang pahayag ni Brian Ang, Regional Head sang Philippine Airlines. Mag-umpisa ang 3 ka beses nga direct flights sa Cebu, Guam sa mabot nga Disyembre 16 kada Martes, Huwebes kag Sabado alas 9:40 sang gabi kung sa diin makabenepisyo man ang mga traveler gikan sa Western Visayas. Siniman nga Disyembre mangin 3 ka adlaw ang biyahe sang Cebu Iloilo Cebu flight nga suno sa PAL. Mas mapo sa mga Ilonggo nga luyag mag-travel pa Guam o kun USA via Cebu. Ang biyahe sang Cebu Iloilo alas 5:35 sang aga tubtob alas 6:25 sang aga kag alas 7:40 sang aga, alas 11:05 kag alas 11:50 sang aga kag alas 7:25 naman sa gabi kag alas 8:10 sa gabi. Pahayag sang PAL nga ang mga biyahero sarang maka-connect Iloilo Guam via Cebu sang 1 ka oras kag 30 minutos kag Guam Iloilo via Cebu nga 2 ka oras kag 50 minutos. Samtang pahayag ni Cheska Dizon as Chief Director sa marketing sang Guam Visitor Bureau nga ang flight pa Guam via Cebu ang makabi nga easiest way to US kag madamo sa aktibidad nga sarang maobra kag lugar nga mabisitahan. Dugang pa ni Dizon nga sa Guam may ara sing ginamartir si San Pedro Calungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo ni Mayor Rigel Kent Lim ang mga plano sa daan ng munisipyo sang Kaluya. Suno sa alkalde himuon nga hotel, souvenir area, massage spa, kag Island Museum ang Old Municipal Hall. Inikadungan sang pagsayloman sang LGU sa sitio Talaptap. Payag ni Lim iga-display sa ginaplano nga museo ang mga tumalagsaon nga produkto kag manggad sang Kaluya. Nagapati siya nga ang conversion magahatag sang dugang nga kita sa munisipyo kag mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tuduan sa pag-duck cover and hold ang mga kindergarten pupils sa probinsya sang Antique sa pagpanguna sang Office of the Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Gin paidalom sa earthquake drill ang mga bumuluto sang Antique Cornerstone Kindergarten Incorporated kaupo ang ilang manunudlo kag mga ginikanan. Ginpakita man ang mga technical personnel sang PDRRMO ang husto nga safety procedure sa tion sang linog lakip na mga evacuation practices. Suno sa opisina mga parehong aktibidad nagapapagon sang disaster risk reduction education halin sa pinakabata nga miyembro sang komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Yara sa 1,500 nagupod sa ginhiwat nga yakap run and ride sa PhilHealth Region 6. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Serenieta. Kapin 1,500 ang nagupod sa ginhiwat nga yakap run and ride sa PhilHealth Region 6 sang Sabado, Oktubre 18. Atis ang Gunstar Class 5:30 sa aga, isa ka programa ang giniwat sa Iloilo Provincial Capitol Grounds. Sa yakap run, nadalagan sang 5 km ang mga partisipante halin sa Kapitolyo Provincial, padulo sa Muliloni, Parola Wharf, pabalik sa Kapitol. Para naman sa 20 km na yakap ride o kon bike ride, ang ruta halin sa Capitol padulo sa General Luna Street, diretso sa Diversion Road padulo sa Sambag, pabalik sa General Luna padulo sa Parola Wharf, maagi sa JN Basak at pabalik sa Capitol. Pahayan ni Janine Halbuna, Chief sa Public Affairs Office ng PhilHealth Region 6, na magatanyag man ang pila ka-accredited yakap clinics sa first patient encounter para sa tumalambong sa yakap run and ride. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Serenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Masobra 12 milyones pesos ng balor sa iligal nga droga na kumpiska sa ICPO sa 15-day anti-drug operation. Radyo Pilipinas. Balita ni Paul Tarrosa. Naglapot sa 12.7 milyones pesos nga balor sa shabu kag marijuana ang nakumpiskal sa Iloilo City Police Office sa 15 ka adlaw nga anti-drug operations. Ini ang na-recover sa kapulisan sa 28 ka operasyon malin sa Oktubre 1 tugtog 15. Subong nga tuig, nadakpa naman sa kapulisan ang 40 ka drug personalities. Ang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang may pinakadako nga bulto nga nakumpiska sa syudad nga naglabot sa 7.16 milyones pesos. Suno kay ICPO Director Police Colonel Kim Legada, porsigido ang kapulisan nga tinlukan ang syudad batok sa illegal nga droga. Nagpanawagan naman si Colonel Legada sa publiko nga padayuno ng pagsuporta sa kapulisan para matap na ang problema sa illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Hero 6 nag-aresto sa 59 ka wanted person sa 15-day manhunt operation. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Paday ng mabaskog nga kampanya sa Police Regional Office 6 batok sa mga wanted persons nga nagresulta sa pagka-aresto sang 59 ka individual sa Western Visayas. Inasandig sa datos ang PRO6 malin Oktubre 1 tugtog 15 subong nga tuig sa nasambit nga numero 18 ang most wanted persons samtang 41 naman ang other wanted persons. Ini ang resulta sang 61 ka operasyon naging patigayon sang nagkalaylay nga provincial kag city police officers kag sang Regional Mobile Force Battalion 6. Pinakadamo nga nadakpan among Iloilo Police Provincial Office nga nakaaresto sang 22 ka individual. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa Nasonso 24 oras. Radyo Pilipinas. Kaya nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Lunes, October 20, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Ga upod sa aton sini nga programa Sir Toto Jean Binobo Herrero, Sir Sherwin Marco Uya, Sir Wilford Espinosa nagatanaw sa aton sini nga programa. Salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati diri sa aton sini nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita kada aga Janelle Baclay. Ayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.